Wow, ang ganda. Ayan, at para maiba naman ang ating mold, ito yung ating gagamitin. Ito ay may sukat na 6.5 cm sa top. At ang lapad naman niya o kapal ay may 2.5 cm. Ngayon ay gagawa muna tayo ng puto butter. 1 cup ng all-purpose flour, konting salt, 1 tablespoon ng baking powder, half cup ng sugar. Haluin ito. After natin mahalo yung mga dry ingredients, ay wet ingredients naman. Itlog, 1 tablespoon ng oil, half cup ng tubig, at half cup ng evaporated milk. Then haluin natin ito. Okay, so set this aside habang gumagawa naman tayo ng kutsinta butter. Para naman sa ating kutsinta, kailangan natin ng cassava starch or cassava flour. Half cup. Half cup ng all-purpose flour. Konting asin. At sweaty powder. Half cup ng ating light brown sugar. Haluin muna natin ito. Then, paunti-unti natin dito ilagay yung ating tubig na 1 1/4 cup. Okay, so smooth na ng konti. This time, ang maglalagay na ako ng ating lye water. 1 teaspoon. Ilagay na natin dito yung ating rest ng water. Okay, so sa pag-isim naman ng ating putsinta ay kailangan talaga muna na kumukulo yung ating tubig over medium-low heat. Iwasan malikit na ating kutsinta ay mag-spray tayo dito ng oil. So bago tayo maglagay, kailangan mo muna natin itong haluin. Naglagay lang ako dito ng 1 tablespoon each mold. After 5 minutes, next ay maglalagay din tayo ng ating puto butter. Again, haluin ito bago ilagay. So again, kada isang mold maglalagay ako dito o naglalagay ako dito ng 2 tablespoon. Isim natin ito for 7 minutes. Okay, so after 7 minutes, para maiwasan na manikit yung ating kutsinta sa ating mold kahit na nalagyan natin ng oil, ay ipagpahinga mo muna natin ito for 5 minutes. Okay, so ako po ay malinis na yung aking kamay. Mukhang okay naman siya. Wow, ang ganda. Second batch. Again, isim natin ito for 5 minutes. Again, steam natin for 7 minutes. Sa recipe na ito ay nakagawa tayo ng eksaktong 18 pieces na kutsinta at meron tayong sobra na kutsinta na butter at nakagawa tayo ng 5 pieces. And now it's done, our kutsinta. So bago tayo magtikim ang portion, ang tanong ni Mama Shirley, ilang pirasong kutsinta at kutsinta ang nagawa natin dito sa ating recipe? Ang inyong sagot sa comment box section. Siyempre, hindi mawawala yung ating toppings na caramel. At para naman sa ating de leche version 2, ito, meron tayong condensed milk, tinanggalan ko na ng label at hinahugasan ko na rin. Maglagay lang tayo dito ng tubig. Make sure po ay nasa ibabaw ito or submerge ito sa ating tubig. So magdadagdag pa ako ng konti.
Okay, so kapag nakikita na natin ito kumukulo, it's time to low the heat. Takpan natin. At kailangan natin ito i-simmer for 3.5 hours. Kapag nakikita na natin na ito ay nauubusan na ng tubig at nakikita na natin yung lata nito, ay magdagdag pa tayo ng additional pang tubig. Pero make sure ito po ay na mainit din. Okay, so after 3.5 hours natin itong pagpapakulo ay papatay ko na yung ating apoy. Bale, ang gagawin natin dito, hahayaan lang natin itong lumamig overnight at kinabukasan na natin ito gagalawin. Kasi guys, kapag ito ay tinanggal natin sa tubig at binuksan natin yung lata, nagmimisura niyang pressure cooker talaga sa loob nito at baka kayo ay masaktan pa at ito ay sumabog sa inyo. Okay, so dahan-dahan lang po. Kinabukasan pa natin ito bubuksan. So ito na yung kinabukasan na ating pag-iintay. Talaga malamig na siya. At ayan, pwede na itong buksan. Ayan, buksan na natin ito. Wow! Ganda! Kain po tayo. Tamang-tama yung ating timpla. Hindi siya nakakaumay, hindi siya matamis. Tamang-tama lang talaga yung quantity ng sugar na nilagay natin sa ating puto at sa ating kutsinta. Ang sarap. Grabe. Fan ako ng caramel eh. Ang sarap. O yema. Tawagin. Wala mo sabi? Okay po guys, maraming salamat sa lahat. Ang ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!